So, hello po mga kapiks. Tuesday morning sa lahat. So, ayan for today's video. Alas 10 na po at kagigising lang ng dalawa ko. Kasi yun nga mga kapiks, wala po silang pasok ngayon dahil suspended. Dahil kahapon may mga kapiks, may nangyaring hindi maganda at hindi po makakalimutan lahat ng estudyante na nag-aaral po sa San Jose National High School, kung saan din po nag-aaral si Ate Ezra. May nangyaring hindi talaga nila makakalimutan. So yun nga mga kapis, ito po yung ano ko po kahapon ng umaga. So very, very early pa pong pumasok yung dalawa ko. 6:39 pa lang po ng umaga, nakaalis na po sila dito sa bahay. Tapos yun nga, ako na lang po yung naiwan dito. Tapos nalaman ko po na walang tao kina Papa, kasi yun nga, alisan sila, nag-drive naman po si Papa, pero half day lang po si Papa. So, nung time po yun, timing din po dito si Atilani. So, may kasama pa akong papunta sa bahay nila Papa. Tapos, nung dun na po kami mga kapiks, yun na nga ho, may message pa akong na-receive kay Ate Ezra. So, hindi ko po yun na nabasa agad kasi naka-silent po yung cellphone ko. So, timing din po, gumawa yung ate ko ng group chat na kasama ako, tapos si Nika, tapos si Isra, yung anak din po ni ate si PG. So, dun ko na po nalaman na nag-message po si Ate Ezra na Mama, help us. Auntie, help us. Basta marami po yung message ni Ate Ezra. Nung tinignan ko na po yung message niya, before pala siya nag-message doon sa group chat namin, nauna na po siyang mag-message sa akin. Sabi ko, ano ka? Sabi ko, ano ka? Sabi niya, yun ma, may nag-ano dito, may nagpaputok ng baril, sabi ni Ate Ezra. Sabi ko, saan? Sabi ko, tumago ka, ganun. Tapos sabi niya, ma, help us ma. Tapos tinawag-tawagan ko siya mga kapiks, hindi niya po masagot yung tawag ko. Yun pala, kausap niya po yung kapatid kong babae. So nung na-end na po yung usapan nila, doon na po nag-message si Nika na sabi niya, nagkausap kami ni Isra, iyak nang iyak daw si Ate Isra doon sa school. Sabi ko kay Ate Lani, tara Ate Lani, alis tayo kasi malakas yung kaba ng dibdib ko Ate Lani, parang hindi ako mapakali si Isra doon, ganun. Tapos yun nga, palabas na po kami mga kapis, kasi dito po kami dumaan sa may car wash. So buti na lang po, gamit niya Ate Lani yung pedicab niya, so may nasakyan po kami papuntang school. Kasi pati din po yung dalawang anak niya doon po nag-aaral. So yun nga, nasa kalsada na po kami mga kapiks. Ang dami naming nakakasalubong ng mga bata na walang dalang bag, yung iba umiiyak, yung iba walang sapatos, walang medyas, as in mga kapiks. Ako naman po, sabi ko, Atilani si Isra, ganun, sabi ko, agoy Lord, sana bantayan nyo sila, walang mangyaring masama sa mga bata, ganun. So nung time na nag-ano na si Isra, sabi niya, ma, nakalabas na ako. Sabi ko, maghintay ka dyan, papunta na kami ni Atilani. So yun nga, mga ano lang po dito sa sa funeralia, kung saan po nan si mama. Malapit na po dyan kami, doon ko po nakita si Ate Isra. Sabi ko, ay thanks Lord. Sabi ko, ay salamat ate, buti nakalabas kayo agad. Kasama niya po yung kapatid ng hipag ko, kasi kaklase niya. Iyak nang iyak. Sabi ko, ano bi, okay lang, walang may nasugatan sa inyo, Sabi niya, okay lang kami ti, pero yung bag ko po, naiwan daw yung bag niya doon sa room nila Ate Isra, yung first po na inanati sa talaga, yung bag niya din daw, sabi niya hindi niya iiwan, hanggang as in dala niya po, pati yung envelope niya po na binili ko nung na kailangan araw-araw nilang dalhin. So wala pa akong doon sa malapit na po sa school, kasi si Ate Ezra dito pa lang po sa na nakana po sila doon, nakastambay. Sabi ko, maghintay kayo dyan, parating na kami. Tapos yun nga, na okay na din po yung ko, kasi kasama ko na si Isra. Sabi ko, yung pinsan mo, saan sila Kuya PG? Sabi niya, nakita ko na yun si Kuya PG kanina, tapos nawala na naman. Tapos si Justin. Sabi ko, saan si Justin? Sabi ni Isra, iwan ko ma, hindi ko alam. Basta si Kuya PG, dito yun kanina, tapos may kinasamang ibang bata. Yun pala si PG, hinahanap niya po si Justin, kasi yun nga, na na din po si PG. Kasi yun nga mga kapiks, yung pinaka first na paputok is malapit po dun sa grade 7 student. Then malapit din po sa room nila Ate Ezra. So yun po yung yung sa kanila, yung kina Ate Ezra is yung warning shot lang po. So unang putok, doon po sa malapit kina Ate Ezra, doon na po sila talaga sumigaw, umiyak ng umiyak. So sabi po ng guro nila, kalma kayo, tumago kayo sa ilalim ng upuan dahil tatawag ako ng pulis na ganun. So yun nga ho, yung isang daw, katabi nilang room, nagsilabasan yung mga bata. So sila parang na po sila, yung
yung parang nag-ano na po sila, nalito na sila mga kapiks, ano yung gagawin nila. Pero yun nga, sinabihan po sila ng teacher na wag kayong magpanik, dito lang kayo, hintayin niyo yung ano ko, kung ano yung utos ko sa inyo. Hanggang na parang naririnig po nila yung putok, nandun na po sa unahan, doon na po malapit sa may mga namatay mga kapiks. Kaya doon po naisipan nilang lumabas. Tapos yun nga, doon po sila dumaan sa likod ng isang room na sabi ni Ate Ezra may mga yung kalahati siguro yung pader, tapos yung kalahati naman po is yero yung dingding. Kaya yung ibang mga lalaki daw na mga bata, sinira po nila yung nakaano doon na bakuran na hero. Kaya doon po sila Ate Ezra nakalabas. Sabi ko, buti ate hindi ka inatake ng asma mo, kasi yun din po yung iniisip ko. Sabi ko, agoy, hihingalin yun. Iyak ng iyak. Tapos yun nga, hihingalin, baka atakihin ng asma. Tapos yun nga mga kapiks, yung ano ko po para sa akin, yung mga namatay po is nadamay na lang po yun mga kapiks, kasi yung isang shooter na bata doon po papunta sa grade 9 kung saan din po siya makakalabas na walang may nagbabantay po doon. So, siguro yung mga nakakasalubong po ng bata or yung mga nadadaanan niya pong room, doon niya po pag kung sino po yung nakikita niyang bata, yun din siguro yung binabaril niya mga kapiks. Sabi naman ng sabi po ng may naano naman po doon na yung isang shooter naman po dito daw umikot sa may senior high room kung saan yun po yung may second floor. So yung una po doon po na nahuli yung isang shooter, yung medyo malaki. Nahuli din po ng kaklase po namin na pulis nung high school, schoolmate po namin. Tapos yun nga, yung isa naman po doon po dumaan sa likod ng mga grade 9 student. Dalawa lang po yung doon, dalawang patay lang po yung naiwan sa school, yung dead on the spot po talaga, dalawa. Kasi yung isa, bali tatlo po sila sa isang room, yung isa nadala pa po sa hospital. Yun po yung natamaan dito sa mata, dan diretso din po sa ulo. So siguro nasa po ngayon, nasa EVMC hospital or EVR before. Tapos yun nga, yung dalawa late na pong nakuha, hapon na po mga kapiks, kasi may pumunta pa po doon na mga suko. Inano po muna nila kung ano po talaga yung or kung saan tumama. So ngayon may may dalawang nasa ICU. Yung isa naman po is nandito po sa ACE Hospital, lalaki. Yung nasa EVMC is babae po mga kapiks. Tapos yun nga, dito naman sa bali yung namatay po tatlo lang po yung na-report na patay. Tapos yun nga, yung sugatan is nasa 20 na daw, kasi yung ibang reporter po ngayon is nasa school pa. So parang nakita ko po sa Facebook na yun po 20 pa po yung sugatan, 20 na, umabot na po ng 20 yung sugatan na bata. So iba-ibang hospital po meron po dito sa LPH, sa City Hospital, tapos yun nga sa EVMC. Tapos yun nga, kahapon may kinarga-karga pong bata yung asawa ni Ate Aiza, na marami din po yung nagme-message, nagtatanong sa akin kung anak ba yun ni Kuya Junjun, yung naka-red jersey po. Sabi ko hindi, kasi yung mga anak nila Ate Aiza puro lalaki din. Yun nga, wala pa silang anak na babae na high school. Tapos yun yung kinarga ni Kuya, dead on arrival mga kapiks. Dinala naman po yun sa RTR Hospital. So pagdating po doon, wala na. Yung tama po ng bata is bandang dibdib. Kita po talaga mga kapiks, as in ang dami pong nadamay kahapon. Notarity pa. Yan, nakipapakaturugong ko ito. So ayan, dito pala si Luna mga kapiks. Dito iniwan ng ate ko, pati si Loiza. So yun nga, sa mga nagtatanong din po ano yung dahilan, ba't daw yun nga nagdala ng ng baril yung mga bata, or saan po nila nakuha. Sa pagkakaalam ko po, yung maliit na bata, yung maliit na bata mga kapiks, para sa akin siya po yung maraming binaril na mga bata or na mga ka-schoolmate. Kasi yung as in po talaga yung dinadaanan niya po, doon po talaga yung palabas, at doon din po siya nahuli mga kapiks. Iba lang po kasi dalawang shooter po sila. Yung isa payat, yung isa naman po medyo
medyo maano po yung katawan niya. So yung last po nahuli, yung last na nahuli is yung payat. Para sa akin siya po yung maraming nabaril na grade 9 student na yun nga marami pong nadamay. Buti nga lang mga apex yung iba is hindi po critical yung mga ano, yung mga dapis-dapis lang yung iba. Pero may natamaan din po dito sa paa, sa leg, yung dito naman po sa braso. Yung nakakaano lang po is yung isang bata na yun nga mas priority niya po yung mga klase niya. Nakita niyo siguro yung isang video na nagsasara po siya ng pintuan na may pinapasok po siyang bata. Doon na po siya natamaan dito sa kilikili niya, sa braso niya. At nung ipasara niya sana ulit, siguro parang nasara yun, tapos binuksan naman po ng shooter na bata. Doon po natamaan siguro yung ulo. Kasi kung titignan, sa likod niya po walang tama. Sa ulo siguro yun na natamaan. Kaya ayun po, dead on the spot na po. Tapos yung isa naman po doon sa likod ng lalaki, meron po doon din pong isang babae na binaril siguro. Pumasok po muna yung shooter. Katapos niya pong tamaan yung lalaki yung malapit po sa pintuan, pumasok siya doon sa unahan. Doon na po yun. Doon naman po binaril yung isang batang babae. So yun po yung dalawang matagal kinuha doon sa loob ng school. So yun nga yung dahilan daw mga kapiks is binubuli daw yung isang bata, yung medyo mataas or matangkad, simula daw grade 7 hanggang grade 9. Tapos yun nga yung sa mga baril naman po nila, yung payat na bata, doon niya po kinuha yung baril sa auntie niya po na police woman po dito sa Tacloban na naka-assign po sa Region 8 office. So yung nangyari po mga kapiks, tinanggalan po ng trabaho or tinanggal sa serbisyo yung auntie niya. Yung sa isa naman po daw, sabi na pulot lang daw sa pero naka-register daw sa isang private security. Doon naman daw sa Cebu mga kapiks. Sabi ko, aray ko, ano ba to? As in mga kapiks, marami po kaming na simula, kasi yun nga doon po kami nag-aral. Marami pong nag-ano po dyan sa San Jose National High School. Before, nagkakameron po hindi pagkakaintindihan, pero doon na po yun sa labas ng school, yung may sasabi, sila, magsusuntukan, magsasambunutan, pero yung po ng magkitil ng buhay, wala po yun dati. Ngayon lang po talaga. Yun sabi nila, hindi daw makukulong yung mga bata kasi yun nga, mga minor de edad pa. Pero may nagsasabi na depende daw po yan, ganun. Sabi ko, ay thanks Lord, walang nangyaring masama sa mga bata, lalo na po kay Ate Ezra. Yung nakakaano lang din po talaga yung mga nadamay at namatay na mga bata na walang kamalay-malay mga kapiks. So buti na lang po si Ate Ezra, medyo nakakaano po siya, pero may time po na pag naiisip niya po yung nangyari kahapon, sabi niya, ma, hindi na ako mag-aaral. Sabi ko, wag mong sabihin na hindi na mag-aaral. Hintayin natin na maging okay na yung tapos siguro ngayon mas dodoble po yung na doon sa school, kasi yun nga, isa lang po yung guard. Tapos parang narinig ko po kahapon na 1-6 po silang estudyante na nag-aaral doon sa San Jose National High School. So ngayon wala pa pong update ulit kung ano na po yung nangyari sa dalawang suspect. Trauma ng mga bata, malaking trauma ng mga teacher, pati din po mga parents, ang laking trauma po mga kapiks. Tapos yun nga, mas madami po yung mga babaeng natamaan kahapon. Yung nakakaawa po talaga is yung po doon sa pintuan. As in, binuwis niya po yung buhay niya sa mga kaklase niya para maging safe naman sila. So yung dalawang po ngayon, nasa critical na kalagayan. Yung nasa ABMC, naoperahan po yun kagabi. Tapos yung nasa ICU, dito naman po sa ACE Hospital, wala pang update. Parang naghihintay na lang din po kami sa post sa Facebook. So yung sabi ni Ate Ezra, update daw sa group chat nila, sa kanilang section, balik daw sila on Friday, balik daw sila next week. So siguro next week naman po dito mga kapiks, Monday
holiday po kasi fiesta sa downtown. So baka doon na po yan sila mag-resume or balik eskwela sa July. Pero sabi ko parang hindi pa siguro handa yung mga bata pumasok ulit. Lalo na sa mga narinig, sa mga nakita nilang na baril, na tamaan. As in, hindi agad po sila nakaka-move on. Ako nga na hindi ako nakaabot sa gate kasi yun nga si Ate Ezra. Medyo nakaano na po siya, nakalayo na sila ng kaklase niya doon sa mismong gate. Parang ako mga kapiks, nanginginig po talaga yung katawan ko. So si Ate Lani, nung nakita ko na po si Ate Ezra, bumaba po ako sa pedicab. Si Ate Lani naman po dumiretso kasi hinanap niya po yung anak niya. Doon niya daw nahanap sa loob ng CR. Doon daw sila nagtatago kasama yung mga klase niya. Tapos yun nga si Justin mga kapiks, doon naman daw siya nakatakbo daw agad siya nung medyo tahimik na daw, wala na silang naririnig na putukan. Si Justin naman po mga kapiks, nung wala na po silang marinig na putukan, nagsilabasan din sila kasi yun nga doon daw sila tumago naman sa loob ng room nila mga kapiks. Tapos nung pagkalabas daw nila ng gate, tumakbo po agad siya papunta doon sa mama niya. So parang naghahanap-hanapan lang po sila ng kuya niya. Yun nga mga kapiks, buti na lang po talaga safe yung mga bata. Pero kawawa din po talaga yung mga nadamay. Ay, for the first time po talaga ngayon lang may nangyaring masama dyan sa school na pinag-aralan namin. Doon din po nag-aral din si Jing nung high school. Umiiyak na po yung ano namin dito. Batang bisita. Hi na. Ate Isra. Sabi ng ate ko dede na daw. Ay, nahilo na. Ayan po si Ate Ezra. Sabi niya hindi na daw siya mag-aaral doon. Sabi niya pa hindi na ako mag-aaral. Hapon din po mga kapiks, nung nalaman din po ni Rose na marami na po yung lakaran ng mga bata galing sa school papunta po dito sa Madison. Na timing din po yung mga klase ni Ate Ezra. Papunta po dito yung takbo nila. So doon po niya nalaman na may nangyari hindi maganda sa school. Tapos nalaman din ni Rose na hindi nila kasama si Isra. So tawag sa akin si Rose. Hindi ko po nasagot kasi yung cellphone ko po nasa bag. Nung kinuha ko na, yung sabi ko, dito na si Isra, kasama ko na, safe na si Isra, sabi niya mabuti. Tapos ganun din po si Mama Dax, tawag sa akin. Sabi ko, dito na si Isra, Mama Dax. Safe nang nakuha ko, safe kong nakita, walang ano. Yung kinatatakutan ko lang din po talaga mga kapiks is yung atakihin ng asma at maiwan doon sa daan kasi sabi niya, yung teacher niya po nung grade 7, yung advisor niya, natumba daw kasi tinulak po kasi yun nga nagsisitulakan na po talaga sila para sila makalabas. Yung iba yung nag-aakyatan sa pader. Natumba daw yung guro niya nung first year. Buti na lang may tumulong na bata na nakabuhat po si ma'am. Yun din po, safe silang nakalabas doon sa school. Iba na po talaga yung panahon ngayon. Sa Facebook din po ngayon mga kapiks, marami pong nagsisilabasan ng mga screenshot ng dalawang suspect. Kung saan po talaga planado nila yung kanilang gagawin, kung anong mga baril yung gagamitin nila, kung kaninong baril, ganun-ganun. Tapos may last video daw sila na may pinuntan silang bakanting building na yun nga parang hindi pa natapos ayusin. Doon sila siguro magtatago kung makatakas. Tapos yun din po may din po na pag yung sunod naman daw na target nila is doon po sa Central, yung malaking school din po ng elementary. Kung hindi daw sila nadakip, kung hindi sila madakip, doon naman daw yung pangalawang target nila mga kapiks. Sabi ko, ano bang mga bata to? Uy, walang takot sa Diyos, walang takot sa mga
taong madadamay na walang kaalam-alam sa mga ano nila. Nakakaiyak yung mga video, mga kapiks, yung mga video na nagsisiyakan yung mga bata. May nagsasabing isara mo yung pinto, may nagmumura na lang nang hindi sinasadyang magmura kasi yun nga sa sitwasyon nila, mga kapiks, as in wala po talaga silang ibang maisip kundi maging safety sila. Buti na lang din po parang walang nadamay na naguro. May ibang mga gamit na nasira kagaya po ng TV. May isang guro na yung TV niya tapos yung printer doon po umano yung bala ng baril. Tapos may ibang glass din po na basag. So yung ibang classroom walang masyadong sira. Doon po talaga sa classroom na dinaanan ng isang shooter doon po sa grade 9 na kung dati po yun po yung namin, doon po yung room namin, mga kapiks, nung 4th year kami. Pati nung nalaman po ni Pix, napanood niya agad sa sa Facebook kasi yun po talaga yung trending. Kahit siguro sa international news, nakaano din po agad-agad kahapon. Yung nakakaiyak din po yung kinakarga ni Kuya Junjun, yung sinakay po sa pick-up. Yun po talaga pag pa lang, yun po yung tinamaan sa dibdib. Biyahe pa lang po talaga wala na yun, mga kapiks. Kasi sabi ni Kuya, ganun na. May dapat niralitson to. Ayan, dito po sila Rusan, tsaka yung mga panday. May dapat ka mo litson. Pasarua daw. Pasarua daw. Wow, pasensya na po, wala silang mga damit. So mga panday po yan ni Rusan kasi kahapon po pinalitan po yung yero ng bahay nila Rusan. Sa ngayon naman po na ngayong araw naman po yung sahig daw. Wala mo sa matiyok ito per. Asarap po yung ulam nila, lechon paksiw. Din kamon baboy. Sponsored by Topair. Makaon Ray. Yung alaga ko po nakatulog na din. Iyak nang iyak. Why nagumut ako na favorite nga din trabador. Favorite na trabador. May dali na tambok. Wanto spaghetti. Rocksta. Chlorine lat, chlorine. Oh, namumusil ni Pigang. Oh. So, Secretary Anggara po, mga kapiks, binisita po niya yung mga pamilyang or yung mga bahay po ng mga batang nasawi kahapon or nadamay sa shooting incident. So may ibang may parents po na ayaw tanggapin yung binibigay na tulong ng mga mas po nila, kung buhay daw yung kinuha, dapat buhay daw yung kapalit. Yun po yung hinihinging hustisya ng ibang Ang lola. Amo gapan dayan anana nga natrabaho ko speaking amo niya siring kinabuhin ging kuha kinabuhit ka balyuliwat ko no. Dapat. Amo siring Aman gin buhat nila ton mga nasamaran gin taganhin ka siya assistant. oh lagi. Yung mga nasa hospital din po binisita kagabi, binigyan po nila ng konting tulong, yun nga ho, cash assistant pang Amon na niya kanang taga speaking an nani lagi sukula amo daton naninidaso bi kay portira nawong. Hidaso, amo daton niya nanay ito nga natrabaho speaking, oo. Wala kakarawat ang nanay, yan kumarawat ang tatay. Kaya gano'n niya lagi siring, kinabuhin ging kuha, dapat kung kinabuhit ka balyuliwat. Yun nga ho, mga minor de edad pa yung mga suspect. Wala na rin kahit may makabawi ka man, wala na rin may babalik. Patay pa rin, oo, nakagan pagala. Oo. Pero ang frequency naman doon, Tapos yun nga, yung may masaganong pamamaraan. trauma din po talaga ng mga bata. Hindi matagal yun mawala or yung iba hindi agad-agad nakakalimutan.
Lalo na po yung nasa mismong Guys, scene sa disclaimer mga na ano. ito, guys, sa bangin i-bash ni Ginny, ba't yung mga thoughts it kuan, guys. It shooting incidents, guys. Kaya downright politician yan, no, guys. Sarin pa opinion na ito namon. For opinion lang po namin. Yun yung ano, bisita sa school, sa National High School. Ha? Damot tao yun nila. Mm. Yan ko dito. Pati mga reporter din po, nandun pa rin sila. Tapos yung mga police din po, mga kapiks. So ngayon, simula kagabi po, nag-start na po yung curfew. Kung wala pong may nangyayaring hindi maganda sa school, sa high school, wala pong nagaganap na curfew. Meron naman po mga tanod, yung ibang tanod po, mga tulog. Curfew sa barangay nila. Curfew sa barangay nila. Hindi kasi para sa kanan yan eh. Pero yung isa lang ano, 17, pero iba-iba ang Tapos posisyon. yun nga, nung isang Kulang gabi, sa may akin, nangyari hindi din mabuksan. pong Kaya panggilid ako tinitira. away-away Ginagamit ko doon yung po sa 21, Parayaunan, 24. doon po sa may Kaya mga nakapanggilid sa peryahan na Bakit? kapiks. So ayan, alas 2:55 na po mga kapiks. At dito po si Tito Dian. Si Tito Dian nagpapagupit. Gandahan mo yung pagpagupit. Kasi yan po yung ano, sinimulan ng barilan kahapon ng dahil lang daw sa gupit niya. Siya'y nabully. Tinawag daw siyang ulok. Ano ba yun? Ang dahil sa bagong gupit niya mga kapiks. Doon po nagsimula yung kaniyang pag-rebelde na naghanap pa po siya ng ano, nakakasama. Hani. So, nandun po si Luna. Nanonood ng ano, cartoon video sa cellphone po ni Ate Ezra. Ayan po dito. Hi! Ayaw pagpakita. Ha? Bangin. Ayun po yung taas nila, Rusan. Masirom. Bagong ano na po yung bubong nila. So yung katulong po ni Tito si Tuper. Pagpalit po ng ano, plywood sa sahig. Nung dahil lang po sa gupit. At yan nga ho. Planong-plano po talaga nila kung ano yung gagawin nila kahapon na pamamaril sa school.